Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, GCGS Francisco. Ako po ang owner, narrator at editor at maging writer ng mga kwento dito po sa ating channel na ito. Sa mga dati po nakapag-subscribe na sa aking channel ay maraming salamat po sa inyo. Sa mga baguhan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at mahilig po kayo sa mga gantong content, mga kwentong merong kinalaman sa mga misteryo ng mundong ating ginagalawan. Paki-subscribe na po at paki-like ng ating mga video. Yun lamang po. Muli po maraming salamat po sa inyo. Bago po tayo magsimula ng ating kwento ngayong araw na ito, ay nais ko munang pasalamatan at i-shout out ang mga sumusunod. Shout out po, syempre, kay Boss G. Sumodyo, kay Ma'am Eden Valiente, kay Boss Gerald Tuatlea, at kay Boss Malvin Isquera. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkokomento. Umpisahan na po natin ngayon ang huling yugto nitong ating magandang kwento. Imposibleng, paano nangyari ito? Paano natalo ang aking sinibalang, ang panabong ni Tasio? Sa ganoong kadali lamang. Oh, anong klaseng mga panabong ang dala ni Boss Arturo Solomon? Ang inis na pagkakasabi ni Mang Luciano sa kanyang sarili dahil hindi niya matanggap-tanggap. Dahil sa hindi niya matanggap-tanggap ang pagkatalo nito sa ikalawang pagkakataon, ay napahiya siya sa maraming mga tao. Paano ba yan, Luciano? Sino ngayon ang mayroong talo ng panabong? Singit na pagkakasabi ni Boss Arturo Solomon. Boss Arturo Solomon, ikaw? Oo, Luciano. Ako nga. Alam mo bang ang dalawang panabong namin para sabihin ko sa'yo at maunawaan mo? Ang dalusaping panabong ko at itong dilaw na bolik ay ang pinakamahihinang mga panabong ko. Ano? Oo, Luciano. Totoo yan. Dahil marami pa akong mas magagaling na mga alagang mga panabong. Inihahanda ko sila para sa taong tandyag na sabungero lang, Luciano. Sa kanyang panabong lang, nakareserba ang aking pinakang mabangis na mga panabong. Hindi sa panabong ng tulad mo lang, Boss Arturo Solomon. Pasensya na, Luciano, pero nagsasabi lang ako ng totoo. Milandro. Bakit po, Boss Arturo? Tanggapin mo itong bihag na sinibalang at itong halaga ng pera. Ito ang upa ko sa iyo bilang isang mahusay at swertihang tagabitaw sa bayang ito. Masyado mo akong pinabilibiho, Milandro. At totoo nga pala ang mga usap-usapang wala ka pang ibinibitaw na isang panabong sa gitnang bahagi ng sabungan na nagiging bihag, kundi lahat ay panalo. Boss Arturo, kapareho ka talaga ng iyong amang si Tatang Inopre, ang nooy bantugang sabungero. Ang mahabang papuring pagkakasabi ni Boss Arturo Solomon, Taytay Milandro, at mayroong kalakihan ang perang kanyang iniaabot kay Tay. Subalit, si Tay ang taong kilala kong mayroong paninindigan dahil natutuwa po ako sa mga papuri niyo po, Boss Arturo. Hindi lamang sa akin, kundi ay lalo na sa aking amang namayapang si Itay Inopre. Ngunit pasensya na po, hindi ko po matatanggap yung malaking halaga ng perang iyo pong iuupa sa akin. Iho, Milandro. Pero kung talagang pipilitin niyo po ako, sige, itong bihag na lamang po, Boss Arturo, ang tatanggapin ko. Ikaw ang bahala, iho. Boss Arturo at Luciano, maiwan na muna namin kayo. Kinakailangan na naming umuwi. Iniwan nila Itay ang sabungan at umuwi si Itay sa aming bahay. Dala ang bihag na isang sinibalang. Naratnan ako ni Itay sa bahay at kararating ko laang din noon galing sa aming bundok upang iulas si Puti, ang alaga naming inkantadong kabayo.
Kumusta anak? Nasikaso mo bang mabuti ang ating kaibigang kabayo? Tanong sa akin ni Itay. Opo Itay, nasa bundok natin siya at maayos ko pong inaasikaso. Salamat anak. Kumusta na po Itay ang laban ng panabong ni Mang Florido? Anak, nagpasalamat sa akin ang magkapatid dahil yung malatubang pag-aari ni paring Florido at ibinitaw ko sa sabungan ay nanalo. Ang ibig sabihin pala Itay ay, oo anak, impas na ang utang nila kay Luciano. Mabuti naman po kung ganoon Itay. Wala kaming kamalay-malay na magmula nang mapasa amin ng puting kabayong alaga ni Lolo Ermenio ay magtutuloy-tuloy ang swerte ng aming buhay. Dahil mapasa bundok man at mapasa laot ay naging mabiyaya ang kalikasan sa aming buhay. Tuloy-tuloy ang swerte. At ang higit naming ipinagpapasalamat ay nananatiling malusog ang aming mga pangangatawan. Wala ring abala sa aming pag-aaral. Nakakapag-aaral kami noon ng mabuti dahil sa paunti-unti nang nakakaipon ng pera si Nainay at Itay. Pera galing sa legal na hanap buhay at pinagpawisan talaga ni Itay. At hindi galing kanino lang. Hanggang sa isang umaga noon at nagkataong nasa bahay pa si Itay Milandro, nang mayroong isang mamang dumating sa aming baryo. At ang taong ito ay nagmula pa sa bayan at siya ay walang iba kundi si Uncle Joaquin, ang pinsang buo ni Itay Milandro at nooy naninirahan ito sa bayan. Nagkaharap sila ni Itay sa loob ng aming bahay at masayang nagkamustahan. Anong balita, pinsang Joaquin? Kumusta ka na? Kumusta na kayo ng pamilya mo? Ang tanong ni Itay sa kanyang pinsan. Makuwan pinsang Milandro. Sinadya kita rito dahil sa ano pinsan? May problema ka ba? Meron pang problema sa pamilya mo? Wala naman pinsan. Kasi pinsang Milandro, yung kalapit bahay namin sa bayan, yung may mga tindang gulay at iba pa. Oo pinsan, natatandaan ko sila. Yung tindahan ng mga gulay at ang pagkakaalam ko'y mag-asawang matanda. Ang may-ari noon, di ba? Sina Aling Lucila at si Tatang Kaloy, hindi ba? Oo, pinsan. Sila nga, kuha na at pinsan, naghahanap sila ng taong gustong mangupahan sa kanilang tindahan. Kasi sa kanila naman talaga yung pwestong yun, di ba? Sa kanila kasi ang bahay at ang lupang yun. Naghahanap sila ng gustong umupa raon dahil sa sila ay pupuntang Europa. Doon na sila maninirahan sa kanilang mga anak. Naisip ka agad kita, pinsan. Kaya ipinagbigay alam ko agad sa iyo ito. Sayang kasi ang pwestong yun. Malakas doon pinsan. At sayang naman kung ibang tao pa ang mangungupahan doon, di ba? Ang mahabang paliwanag niyang kulwakin kay Itay. Ganoon ba pinsan, pero bakit kami? Bakit hindi ikaw na lang kaya ang umupa doon? Total kalapit bahay niyo naman yun, di ba? Suwisyo ni Itay kay Uncle. Alam mo naman pinsan, wala kaming hilig magtindahan ni Mrs. Hindi ba? Anong pinsang Milandro, ikaw na lang, sige. Sige na. Sayang kasi yun. Ako kasi ang napagtanungan ni Tatang Kaloy. Gusto niyang ako ang paraon pero ayaw ng asawa ko. Sige pinsan, kakausapin ko muna si Mrs. Kung papayag siya, payag na rin ako. Nga pala, kailan palang alis ng mag-asawang matanda? Sa susunod na linggo na pinsan. At dahil nga sa maganda naman ang plano niyo ni Itay, kung kaya't walang karikla-reklamo si Inay, nang mismong araw na yon ay pumayag si Itay na sila ang uupa sa pwesto at bahay na rin ng mag-asawang matanda. Sumama si Itay kay Uncle Joaquin nang ito'y bumalik sa sentro at do'y nag-usap at nagkasundo sina Lolo Kaloy kung magkano ang buwan ng upa. At nang makaalis na nga ang mag-asawang Lolo Kaloy at Lola Lucela patungong Europa, ay naglatag o inayos kaagad nila Inay at Itay ang pwesto. Ang pwestong yon, naging malago ang tindahan namin sa bayan. Marami ang bumibili rito dahil ang ibang mga tindang gulay nila Itay ay galing mismo sa aming bukid. Mga sariwang gulay at iba't ibang klaseng mga sariwang isdang huli ni Itay ang kanyang dinadala sa bayan. At doon sa aming tindahan ay binibinta ni Inay. Nakalagay lang ito sa freezer na maraming yelo. Doon po Sir Jess nagsimulang umasenso ang aming buhay. At kalaunay ang bahay at pwesto
nila Lolo Kaloy ay tuluyan na nga nilang ibininta sa amin. Hindi lamang doon nagtatapos ang sunod-sunod na swerte sa aming pamilya. Marami ring mga lupang isinanla sa amin, mga alagang mga hayop at mga bangka, walang tubo o interes sa pirang isinanla o maging sa mga nanghihiram kay Itay. Hindi nila ito binibigyang interes o tubo, basta't ibalik lamang nila kung magkano ang kanilang nahiram na pera. Ni hindi man lang nagbago ang pag-uugali ni Itay, maging ni Inay, maging kami na kanilang mga anak. At ang aming alagang kabayong si Puti ay nagpapalit-palitan kaming dalawa ni Itay sa pag-aasikaso sa kanya. Naging katukatulong rin nila Inay at Itay sa aming tindahan ang mag-asawang sina Angkol Joaquin. Ang mga sunod-sunod na tagumpay ng aming pamumuhay ay dahil sa sobrang pagtsatsaga at pananampalataya sa itaas. At ang mga mutya ay karagdagang pampaswerte lamang, ang sabi ni Itay sa kanyang sarili. Masaya at natutuwa kaming magkapatid, paring Melandro, sa naging magandang takbo ng inyong pamumuhay. Ganoon talaga ang resulta. Ganoon talaga siguro ang resulta kapag ang isang tao ay mabuti, ay may mabuting kalooban. Ang papuring pagkakasabi ni Mang Florito kay Itay at kasama nito ang kanyang kapatid na si Mang Benigno. Salamat mga pare, at magmula noon hanggang sa ngayon ay nananatili kayong mga mabubuting mga kaibigan ko. May bago pre. Alam mo na ba ang balitang? Anong balita? Paring Florido. Patay na raw si Boss Arturo Solomon. Ano? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Binaril siya sa loob ng sabungan ng isang mamumustang kamag-anak pala ni Tatang Herminio. Tigok kaagad ito pre, nang tamaan sa kanyang mismong noo. Ganoon ba? Bakit ganoon katindi ang galit ng pumatay sa kanya? Dahil pre, hindi pala atake ang totoong ikinamatay ni Tatang Herminio. Pre, pinatay pala siya ni Boss Arturo Solomon, at mismong ang mamumustang kamag-anak ni Tatang Herminio ang nakasaksi, at doon mismo sa sabungan nang ito'y makachimpo ay pinaril niya ito sa noo. Nasaan ngayon mga pare ang kamag-anak ni Tatang Herminio? Sumoko rin pre ito sa mga alagad ng batas. Dumiretso kaagad ito sa presinto ng mga pulis sa bayan. Sinasabi ko na nga ba, kaya pala iba ang pakiramdam ko noon kay Boss Arturo Solomon nang makita ko ito sa mismong lamay ni Tatang Herminio. Kaya nga paring Melandro, Sino ba naman ang mag-aakalang siya pala ang utak ng pagkamatay ni Tatang Herminio ng matandang albularyo ng kabilang baryo? Tugsong namang sabi ni Mang Benigno. Kaya nga mga pare, ang mismong panahon na rin ang naningil sa krimeng kanyang ginawa. Totoo nga talagang kailanmay hindi natutulog ang Diyos. Tama ka riyan pre. Siya sige, mauna na muna kami. Kaming magkapatid sa'yo. At kami ay aahon na sa bundok. Sige pre. Nga pala, mga pare. Nagsasabong pa rin ba kayong magkapatid ngayon? Hindi na pare. Magmula nang mainpas na ang utang ni Otol Benigno kay Luciano, ay nagpasya na kaming ihinto na ang pagsasabong at maging ang pag-aalaga ng mga sasabungin. At ikaw paring Melandro, ikaw ang naging inspirasyon naming magkapatid. Ganoon ba mga pare? Salamat, mabuti kong ganaon. Siya sige mga pare, magpatuloy na kayo sa inyong pupuntahan at ako'y papunta na ring bayan. Sige pre, mag-iingat ka rin. Nanatili sa aming pangangalaga si Puti at nanatili itong lihim kanino man. Ngunit isa sa aming kabaryo ang hindi namin alam na mayroon palang interes o hinala sa aming pamilya. Matagal na pala kami nitong minamatyagan. At siya'y walang iba kundi ang aming kabaryong, si Mang Patricio. Isa rin siyang sabongero at upahang magtatari ng aming baryo. Ngayon, Melandro, malalaman ko o matutuklasan ko na rin kung anong lihi mo, ba't bigla ka na lamang umasinso at swerte ka pa sa bawat panabong na ibinibitaw mo. At oras na ito'y aking matuklasan, ay nakahanda akong mamatay at pumatay. Mapa sa akin lang ang iyong mutya. Ang
Ang sabi ni Mang Patricio sa kanyang sarili, habang palihim niyang sinusundan si Itay, na nooy naglalakad na patungo sa aming bundok upang asikasuhin si Puti. Walang malay si Itay sa panganib na naghihintay sa kanya sa kamay ng sakim at mamamatay taong si Mang Patricio. Narito na ako sa aming bundok. Teka, hindi. Ba't wala rito sa aming lukaran? Sa likuran ng aming lukaran, si Puti. Dito ko lang siya tinali kahapon, pero ngayon, wala na siya rito. Ano yun? Ba't parang may kumakalas ko sa likuran ko? Ikaw, Patricio? Oo, ako nga, Milagro. Ano bang hinahanap mo? Ba't parang ikaw ay napabali sa Milagro? Wala. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Milagro. Alam kong may lihim o sekreto kang itinatago na siyang dahilan kung bakit sunod-sunod ang swerteng tinatamasa ng iyong pamilya. At kung ano man ito, ay pwede mo na itong ibigay sa akin. Mamahagi ka naman, Milagro, sa iyong kapwa. Huwag ka namang maging sakim kung totoong ikaw ay makadiyos. Nagkakamali ka, Patricio. Wala akong itinatagong mutya. Masama sa isang tao, Milagro, ang maging isang sinungaling. Sinungaling ka na, madamot ka pa. Pero totoo ang sinasabi kong sinwerte kami sa aming pamumuhay. Yun ay dahil sa aming pagsisikap. Walang mangyayari sa mutya kung hindi ka kikilos. So, ang ibig mong sabihin ay totoong may mutya, bertud o agimat ka, Milagro. Sige na, ibigay mo na yan sa akin. Huwag mo nang hintayin pang pwersahin kita. Kaya kitang patayin mismo. Ngayon mismo, Milagro. Kung magmamatigas ka pa rin. Maniwala ka, Patricio. Wala akong iniingatang mutya. Ganoon ba? Patricio, inilalabas pang itak mo sa kanyang kaluban. Oo, Milagro. Magdasal ka na. Total, wala naman pala akong mapapakinabangan sa'yo. Kaya't mas mabuti pang mamatay ka na lang. Patricio, huwag mong gawin yan. Marahan ang naglalakad papalapit kay Tay, si Patricio. At mahigpit na nga nitong hawak ang kanyang mahabat matalas na itak. At masama ang tingin kanyang ipinupukol kay Tay. Bakit hindi mo bunutin ang sukpit mong itak, Milagro? Lumaban ka at huwag kang maging tuwag. Huwag mo nang dagdagan pa ang iyong nagawang kasalanan noon, Patricio. Maawa ka sa iyong pamilya. Alam mo bang ang mga taong pinatay ko noon ay mga taong may ugaling katulad mo, maramot at sinungaling? Hindi ako maramot at mas lalong hindi ako sinungaling, Patricio. Yun ang totoo at nagsasabi ako ng totoo. Tumahimik ka. Ito ang dapat sa'yo. Ihahataw ko sa liig mo ang matalas kong itak. Ito! Sige, Patricio. Ituloy mo yan. Nang mangalat sa lupa ang mga iba't ibang parte ng iyong katawan. Sige. Kayong dalawa. Ang nooy gulat na pagkakasambit ni Mang Patricio at nakasentro na ang kanyang paningin sa dalawang magkapatid na sina Mang Florido at Mang Benigno. At katulad niya, mahigpit na ring hawak ng dalawang magkapatid ang puluhan ng kanilang matalas na itak. Mga pare, kayo, sambit ni Tay. Oo, paring Milagro. Matagal na naming napapansin niyang si Patricio na parang may hindi magandang gagawin yang taong yan sa inyo. At hindi nga kami nagkamali ng hinala. Ang sabi ni Mang Florido. Huwag kayong makialam, mga pakialamero. Tatlo kami, Patricio. At nag-iisa ka lang. Kaya wala ka sa lugar para magsalita ng ganyan. Pinagpawisan ng husto si Mang Patricio hanggang sa kanyang mapag-isip-isip. Natihado siya. Tagilid siya sa laban. Tatlo sila Itay at siya'y nag-iisa lamang. Kung kaya't, may araw din kayong tatlo. Tandaan nyo yan. Huwag kayong masyadong maging kampante dahil iisa-isahin ko kayo. Hindi pa tayo tapos, Milagro. Babalikan kita. Diyan na kayo. naglakad ng palayo sa aming lukaran si Mang Patricio at naiwan sila Itay, Mang Florido at si Mang Benigno. Mga pare, maraming salamat sa inyo. Kung hindi kayo dumating ay paniguradong nagtagumpay na si Patricio sa masamang balak niya sa akin. Wala nga naman yan, pareng Milagro. Hindi rin kami papayag na sa ganoong kadali lang ay kikitlan ka niya ng buhay.
Tamang sabi mo, tol. Paring Milandro. At kung nagpilit pa rin kanina si Patricio sa masamang balak sa'yo, Jack, mangangalat ang iba't ibang parte. Mangangalat ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Dito sa inyong bundok, pre. Anong balak mo? Ngayon, paring Milandro, sa masamang dapat na sana ay gagawin sa'yo ni Patricio. Dapat, pre, idemanda mo siya. Pre, mahirap yan. Dahil nagpanta siyang babalikan ka niya. Paring Florito, hindi ko siya ididemanda. Paring Milandro, bakit? Dahil katulad na nangyari kay Boss Arturo Solomon, bahala na ang panahon sa kanya. Ibang klase ka talaga, paring Milandro. Napakabuti mong tao. Yan, paring Florito, ang wag na dapat na sana'y mawala sa ating mga tao. Minsan lang tayong mabubuhay sa mundo, kaya dapat ay wag nating sayangin ang pagkakataong maging mabuti tayo sa ating kapwa. Hindi nga idinimanda ni Itay si Mang Patricio, ngunit pinarma ito, Sir Jess. Dahil sa pinalak niyang masama kay Itay, sinaksak ito ng kanyang nakainuman, labas ang kanyang bituka, nang ito'y binutas ng napakatalas na kutsilyo. Samantalang si Puti, ang aming alagang engkantadong kabayo, ay hindi na namin ito muli pang nakita. Kung papaanong bigla na lamang itong dumating sa aming buhay, ay biglaan din ang kanyang pagkawala. Ganoon pa may, nagpatuloy kami sa aming buhay bilang mabubuting mga taong katulad ni Inay at ni Tay. Natupad ko ang aking pangarap na maging isang doktor at mas pinili kong magserbisyo sa pampublikong hospital. At hindi ako nawawala sa mga lugar o mga baryong malalayo sa bayan upang mag-abot ng tulong sa paraang libreng check-up, at nagbibigay rin kami ng libreng tulong at mga gamot sa mga taong walang kakayahan. Samantalang si Itay at ang dalawang magkapatid na Mang Florido at Mang Benigno, silang tatlo ang palaging magkakasama sa mga lugar na mayroong nasalanta ng anumang sakuna upang mag-abot ng tulong gamit ang sariling pera ng aming pamilya. Nanatili ang pagiging magkaibigan nilang tatlo hanggang sa sila'y tumanda. Sa kwento ko pong ito, Sir Jess, pinatutunayan lamang po rito na ang mga mutya ay karagdagang swerte lamang, dahil para sa akin, sa aming pamilya, ang tunay na pampaswerte ay nasa ating sarili mismo. Magsipag lamang tayo, mangarap at kumilos na kagaya ni Itay Milandro. Hindi tayo mabibigo kailanman sa ating mga pangarap. Lalo't higit sa lahat, huwag nating kalilimutan ang nasa itaas. Maraming salamat po, Sir Jess, sa inyo pong ginawang pagtityagang isadula itong aming kwentong matagal na pong nangyari. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kamundo. Sana po'y nalibang kayo at kahit papaano'y meron po tayong napulot na aral sa ating kwentong ito. Muli po, inuulit ko po sa mga nagnanais po magpa-shoutout, i-comment nyo lamang po sa ibaba at yan po'y ating babanggitin sa susunod po nating kwento. Sa mismong unahan po, bago tayo magsadula ng ating kwento. Muli po, maraming salamat po sa inyo at magandang araw o gabi sa inyong lahat.